kita. Hindi nila pinag-uusapan yung mga ugat ng problema natin sa lipunan. Tulad ng korupsyon. Korupsyon at kurakutan na laganap sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Hindi nyo na po nababasa yan sa social media nyo na lamang po. Nakikita at naririnig yan. Si Bay Benedicto, hi Bay Benedicto, paano po sumali sa hakbang ng maisog? Pag-usapan din natin ang hakbang ng maisog. Simulan ko lamang po sa hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog po ay itinatag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama po niya yung kanyang katiwala at talaga namang long-time friend and ally and trusted advisor, si dating Cabinet Secretary June Evasco. I call him Manong June Evasco dahil talaga pong pag nakilala nyo ng personal yon, re-respetuhin ninyo. So ito pong hakbang ng maisog, tayo po ay miyembro rin, kagaya ng marami sa inyo, at ito po ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Cabinet Secretary June Evasco. Kasama na rin si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Salamat po kay Teban Laniban. Marami pong salamat, Teban Laniban. So yun po ang layunin ng hakbang ng maisog. Humihingi po tayo ng transparency, ng accountability, ng peace and security. Ito na po yung mga mainit na pinag-uusapan. Sumisigaw na po tayo ng transparency and accountability as early as January of 2024. Sumisigaw na po ng maanumalyang proseso sa budgeting ang isang kongresista na nagngangalang Congressman Sid Ungab as early as January 2024. So lahat po ng nagpuputokang investigasyon tungkol sa korupsyon at kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ito po'y pinangunahan na ng matagal na panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. January 2024, andyan po yan sa Amazing Hotel sa Davao. At nandun din po ang inyong lingkod, nandun din po si Congressman Sid Ungab. Bakit po natin ito napapag-usapan? Sapagkat may mga nananawagan po ng payapang pagkilos sa mga darating na araw, meron pong nananawagan ng payapang pagkilos at pagtitipon-tipon. Wala pong masama roon. Wala pong masama roon. Yun po ay bahagi ng ating karapatan na nakaukit, nakaguhit at may garansya sa ating saligang batas. Yung karapatan nating magpahayag at magtipon-tipon ng payapa at iparating sa pamahalaan ang lahat ng ating daing, hiling, sama ng loob at pananaw sa araw-araw na nagaganap sa ating bansa. So karapatan po ng bawat Pilipino yan. Marami pong nananawagan, may mga nag-press conference pa nga ako kahapon, yung ilan dyan kaibigan natin, naaninaga natin si Attorney Jamie Bondoc at si Attorney Bobet Torrio. Mga kaibigan ho natin yan. Sila'y nananawagan dyan nga daw po sa Sabado. Paglilinaw lamang po, okay po yan ha. Okay yan. Pwede kayo sumama kay Atty. Jimmy Bondoc, pwede niyong samahan si Atty. Bobet Torrio. Ano po yan, maayos na tao po yan. Meron lang hong paglilinaw na hindi pa ho kasi, ang pasya po kasi ng hakbang ng maisog ay for September 21. Meron pa rin hong tuloy-tuloy na pagkilos. Ang hakbang ng maisog ho ay gagawa ng isang nationwide peaceful protest on September 21. September 21 po ang hakbang ng maisog. Yung mga naghahanap po bakit hindi nananawagan, hindi pa po nananawagan ng hakbang ng maisog para ngayong darating na weekend. Ano ho? Yung September 21 sa hakbang ng maisog po ay gagawa ng nationwide na pagkilos. Malalaman po nyo yung mga lugar. Ang alam ko sa NCR meron, sa Bacolod, sa Tingko, meron din sa Cebu, sa Davao, yung mga major cities. Ano ho. Pero yung sa Sabado, wala hong patawag ang hakbang ng maisog. Subalit, yung nais pong sumali, kahit ako rin ho yung nanawagan noong September 8. Let us set aside our political differences, political color, political leaning. It's time to do something for our country. Kaya nga po yung ating pamagat noon ay save our country, save the Philippines. Lugmok na ho eh. Lugmok na ho. Subalit mag-ingat po kayo doon sa mga nananawagan. Kahapon po, merong isang press conference, may nanawagan
Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Ang pangalan po nung nananawagan ay yung Jing Paras. Ano po yan? Dating kongresista. Mag-ingat po kayo. Wala ho ako sinasabing anything. Hindi ko sinasabing sumama kayo sa kanya. Hindi ko rin sinasabing huwag niyo samahan. Tingnan lang ho ninyo yung pagkatao nung nananawagan. Tingnan lang po ninyo yung pagkatao nung nag-iimbitang sumali kayo sa anti-corruption rally. Really? Sigurado ka ba sa panawagan mo? Yun lang ang akin. Kung si Jimmy Bondoc, okay yan. Si Bobet Torion at Tony Torion, okay yan. Pero yung Jing Paras na kung ano-ano ho ang sinasabi na hindi naman totoo laban sa hakbang na maisog, itutuwid ko lang ho. Sapagkat ako ho ang isa sa mga kinikilalang leader o tumatayong leader ng hakbang na maisog. Ang hakbang ng maisog, alam naman po natin, it's not a political party, it's a social movement, as I have said early on, calling for transparency, accountability, peace, and security. In our country, transparency and accountability in governance. Wala po tayong problema yung gustong sumama. Mamili lang po kayo ng sasamahan. Kung sa tingin ninyo yung nananawagan na ang pangalan ay Jing Paras, bagay manawagan ng anti-corruption, sumama ho kayo. Samahan ninyo. Kung sa tingin ninyo siya yung epitome o magandang modelo o halimbawa sa kabataan, sa inyong mga pamilya, sa inyong sarili na anti-corruption crusader, samahan po ninyo. Wala pong problema. Mag-iingat lang. Doon sa mga nananawagan, kagaya po ng ating pamagat ngayong hapon, yung ating hubad na huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad nang hindi na po tayo mabudol ng kung sino-sino. Alamin po nyo yung background. Uulitin ko, kung sa tingin yung bagay dun sa nananawagan na siya'y manawagan ng anti-corruption, samahan ninyo. Wala ho kayong maririnig na pagpigil sa akin o sa hakbang na maisog. Basta't mga kababayan, mag-iingat lamang. Ano? So ulitin ko, ang hakbang ng maisog, gagawa po tayo ng mga payapang kilos protesta na nananawagan ng pagrespeto, paninindigan, pagdepensa, pagtatanggol sa ating saligang batas. Sinasalaula na po lahat. Kanya nga po yung ating title, Hubad na Huwad. Sa English pa ho, ang ibig sabihin nito ay naked fraud. No? Basahin ko lang, magbabawas lang muna tayo ng babasahin para hindi po tayo mabulunan later on. Si Jeneline Molto, good PM attorney, si Aki Elvira, si Surina Jabala, like and done, salamat. Kay silent viewer from Hong Kong, OFW, si Anabella Ferrer, mabuhay ka, Anabella Ferrer, yan yung mga tunay na bayani. Yan yung talagang dapat kinikilala at pinoprotektahan. Si Sir Job, good evening, Attorney Vic, magandang gabi rin po sa inyo. Si Narina Marin, si Marian watching from Taiwan, marami pong salamat. Anabella Ferrer at Team Replay din. Lahat po nangahabol sa replay. Magandang araw po sa inyong lahat. San man po kayo naroroon, mabuhay po kayo. Kay Inday, tama ba? Inday, gahod-gahod. Good morning, Attorney Vic. Oy, nasaan kaya si Inday, gahod-gahod, but good morning. Kay Shami Ortega from Israel, mag-iingat kayo dyan. Shami, umiinit pa rin yung usapin dyan sa inyong bansang kinalalagyan. Mag-iingat lang po kayo. Kay Louie Yuting, maayong hapon po. Maayong hapon sa iyo, Louie Yuting. Kay Dalian P. Dizon, magandang hapon din sa iyo. Kay BJ Lapay, magandang hapon. Kay Yamaguchi Shirley. Kay Grace Magalona from Hong Kong din, maraming salamat. Kay JC Irain JC from Saudi, marami pong salamat. Kay Lisle, sorry hindi ko na ba na. Hi Attorney Vic, always watching you here in Russia. Mabuhay po kayo, marami pong salamat. Kay Nika Valdez, magandang gabi. Kay Duterte para sa masa. Hello Attorney Vic, sana magising na ang mga Pilipino, tulog pa sa galit ng korupsyon. Gising po ang Pilipino. The fact na ang dami ho ang nag-engage yung atin pong live nung huli, nung September 8. I encourage you na mag-live din po, sumali po kayo. Gusto ko pong marinig, handa na ba kayong lumabas?
Alam ko, napakainit ng usapin yung nangyari sa Indonesia, yung nangyari sa Nepal at patuloy na nangyayari sa Nepal. Imaginin mo, sunugin yung First Lady ng Nepal. Diba? Alam ko yung nararamdaman ninyo, kanya nga ho tayo nagla-live at nagtatanong sa inyo, paano tayo magtulong-tulong, paano tayo magsama-sama para isalba ang ating bansa. Handa na ba kayong lumabas? At sa sa usaping ito, kagaya ho nung iniwan ko sa inyo nung September 8, Monday, gawin ninyong regular na usaping pamilya na.